Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 12 textbook, page 161 and 162, reading, ilki part na tayo. Item number 1 natin, 다음은 명절에 보내는 인사말입니다. Sabi, the following are greetings sent on holidays. So, yung mga sumusunod daw ay mga pagbati na ipinapadala via message sa holiday. 설날과 추석에 보통 어떤 인사말을 보내는지 이야기해보세요. So, pag-usapan daw natin kung ano-ano yung mga greetings na ipinapadala sa mga relatives or sa family during 설날 and 추석. Okay, so, ito yung mga usual na greetings kung sa atin sa Pilipinas, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ganun, So, sila meron din dito. Yung una, 새해 복 많이 받으십시오. 새해에도 건강하고 평안하시기 바랍니다. So, ito, yung 새해 복 많이 받으십시오, yan yung pinaka-Happy New Year. So, sabi niya, Happy New Year. And then, 새해에도, so yung 바랍니다 muna. 바랍니다, ibig sabihin hope. Okay, so parang I hope. Tapos, 건강하고 평안하시기. So, pag 건강하다, ibig sabihin healthy. And then, yung go dyan is yung and. Healthy and 평안하다. Okay, so 평안하다, ibig sabihin yan is yung peaceful. So again, yung pinaka-hope niya is for you to have a healthy and peaceful New Year. Okay, 새해에도 건강하고 평안하시기 바랍니다. So again, yung first greeting natin, Happy New Year. I hope you have a healthy and peaceful New Year. Next, 근하신년. So, ito, ibig sabihin din ito is Happy New Year. So, similar sila ni 새해 복 많이 받으십시오. So, minsan, 새해 복 많이 받으세요. Ito naman, minsan, 받으십시오. So, pareho lang ibig sabihin So, Happy New Year. Itong 근하신년, Happy New Year din. And then, itong kasunod, 새해에는 뜻한 것 이루시고 가정의 행복이 가득하시길 빕니다. So, si bimnida, similar with baramnida, You are hoping for something. Okay, so I hope or I wish, pwede din, na this year daw, 새해에는 뜻한 것. So, 뜻한 것, ibig sabihin yung mga gusto mo or desire. Okay, ano yung mga desire mo? 이루시고, so from the word 이루다, ibig sabihin ito is to achieve, attain, o kaya fulfill, to have, yung mga desire mo, mangyari, kumbaga. Okay, so, attain, pwede din. Yan. Tapos, 가정에, sa family mo daw, 행복이 가득하시길 빕니다. So, yung 가득하다, ibig sabihin to be filled, So, filled, be filled. So, yung family mo daw ay mapuno ng kasiyahan, Filled with happiness sa family. So again, yung ibig sabihin ng second greeting natin, Happy New Year. I hope this new year you will achieve your desires and your family be filled with happiness. Next, dito tayo. 가족, 친지들과 함께 보름달처럼 넉넉하고 풍성한 한가위 보내십시오. So dito tayo sa 보내십시오. So to spend, or to have. To spend or to have. Alin? Yung Chuseok. So, yung Chuseok, another term is 한가위. So, again, Chuseok or 한가위 means Thanksgiving. Yan. Tapos sabi niya, 보름달처럼. So, yung 보름달, full moon. And then yung 처럼 dyan, it means like. Katulad ng full moon, 넉넉하고, so from the word 넉넉하다, ibig sabihin po nito is sufficient. Kumbaga, sapat, Okay? And then, yung 풍성한, ito naman means abundant or rich. Okay? So, sufficient or enough, yung sa 넉넉하다. Kumbaga, hindi kulang, So, sabi niya dito, may you spend or may you have a Thanksgiving with your family and
relatives. So again, no, yung 친지들. So relatives. And with your family and relatives, may you spend your Thanksgiving just like the full moon na sufficient and abundant. Okay, so again, may you have a Chuseok or Thanksgiving as bountiful o kaya as sufficient and as rich as the full moon. Okay, so with your family and relatives. Next, 추석이 다가왔습니다. 감사와 행복이 넘치는 추석 연휴 보내시길 바랍니다. So again, andito na naman tayo kay baramnida, no? Ibig sabihin ulit niyan is to hope. Okay, so ito munang 추석이 다가왔습니다. So it's like saying 추석 is coming. Okay, parating na ang 추석. And then 감사, thanksgiving or gratitude. Okay, sulat natin. Gratitude. And then 행복, so again happiness. 넘치는, so from the word 넘치다, ibig sabihin umaapaw, no? So filled, same with ano, no? Parang asa na yung kaadakada, ayan, no? Kumbaga puno. Okay, or umaapaw pa nga kung minsan. Tapos Chuseok Yeonyu, so yung holiday sa Chuseok, no? So Thanksgiving holiday. 보내시길 바랍니다. So ano ibig sabihin nun? Chuseok is coming. I hope you have a Chuseok holiday filled with gratitude and happiness. Okay? So nawa ang iyong Thanksgiving ay puno ng pagpapasalamat at kasiyahan. Okay, so next, dito tayo sa number 2. So ito, no, again, ito yung mga usual na sinesend sa family and relatives kapag Chuseok. Okay, and then this one is pag Sollal. So yung nasa taas, Sollal te, sa tuwing New Year. Ito namang nasa baba is Chuseok te, kapag Thanksgiving. So dito tayo sa baba, number 2, 설날 풍경입니다. 사람들이 무엇을 하고 있는지 이야기해보세요. So ito daw yung custom or nakasanayan during 설날. So ano daw yung ginagawa ng mga tao? Yan, pag-usapan natin. So dito, as you can see, ito yung traditional, no? Yan, nakahanbok. Yan, pero nowadays, hindi na, ano, no, kahit hindi na nakahanbok yung mga matatanda, kahit yung mga bata na lang yung nakahanbok. Pero ito, traditionally, nakahanbok. And then, sabi dito, 올해도 건강하게 지내고 공부 열심히 해라. So, sino nagsabi? Yung pinakamatandang lalaki, no? Kumbaga, pwede natin isipin si tatay yan. Okay? Si tatay or pwedeng si harabuji din. So, kung sino yung pinakamataas sa bahay. Yan, sila yung pinagbabawan during Sollal. Then, yung mga nagbabaw, syempre nagbabaw din yung mga anak. Tapos ito, pinapakita sa picture yung mga bata nagbabaw. So, sabi ng bata, 새해 복 많이 받으세요. So, ito yung greeting nila, no? Happy New Year po. Then, tingnan natin yung mga phrases. 설빔을 입다. So, solbim. Ano yung solbim? Ito yung mga hanbok, no? Kumbaga sa atin sa Pilipinas, pag Pasko, yung pamasko natin. So, sila, meron din sila, no? Solbim ang tawag. And then, usually nga, hanbok yon. Yan. So, nagsusot daw ng damit pang Chuseok, which is hanbok. Ang tawag, solbim. Next, doktam을 hada. So, doktam. Ito yung ating mga well wishes. Yan, mga sinasabi ng mga matatanda na nagre-receive ng pag-greet, no, mula sa mga anak or apo. So, sila ito yung dokdam, no, yung sinasabi nilang mga well wishes. Anong sabi dito? This year, naway maging healthy ka and mag-aral maigi. Okay, so yun yung mga hope nila. So, well wishes para dun sa nagbow or nag-greet sa kanila, no. And then, sebe hada. Sebe, ito yung action ng pagbabaw. So, yan. So, you bow sa mga nakakatanda and sinasabi mo to, 새해 복 많이 받으세요. Tapos, 세뱃돈을 받다. Sebeton, ito yung ating sa Tagalog or sa Pilipinas, aginaldo. Diba sa Pasko, pag nagmano tayo sa ating mga ninong at ninang or kahit sa mga matatandang relatives natin, nakaka-receive tayo ng pera, diba? So, from the word don, pera. So, sebet, so after nilang gawin yung pag-greet, they receive yung pera, no, from the elders. So, sebeton을 받다. Okay, so yan yung usual na
itsura ng mga Koreans kapag Seollal. Okay, next one, number 3. So, ito na yung mahaba. Okay. So, sabi, 다음은 한국의 명절에 대한 글입니다. So, yung passage daw po is about sa Korean holiday. So, basahin natin, pag-usapan at sagutin ang question. So, start tayo sa title, 한국의 명절, Koreans holiday. Okay? Or not Koreans, Koreas. Ayan. So, pag Hangugin, Koreans, no? Pero pag Hanguk-의, so, yan. Gawin natin yan. Medyo nakakalito kasi minsan eh. So, Hanguk-in-의. So, kapag yan, Koreans. Pero kapag Hanguk-의, Koreas. Okay? So, Korea's holiday. So, dito tayo sa first sentence. 한국의 대표적인 명절에는 설날과 추석이 있다. So, sabi, yung Korea's representative holiday daw, no, or yung pinaka-major holiday is yung Seollal and Chuseok. So, again, New Year and Thanksgiving. 설날은 음력 1월 1일입니다. So, yung Seollal or New Year ay sineselebrate ng lunar calendar January 1. 설날에는 아무리 바빠도 가족들이 모두 모여서 새해 인사를 한다. So, sa 설날 daw, kahit na anong busy, no? So, kahit na sobrang busy, yung family daw ay nagtitipon-tipon para magbati sa bawat isa, no? Okay, so, katulad sa atin sa Pilipinas, di ba? Pag New Year, talagang nagkikita-kita tayo. Next, 새해 인사를 할 때, 아랫사람이 윗사람에게 세배를 한다. So, kapag mag-greet daw sa New Year, so, aretsaram, ibig sabihin yung mga bata, no? So, sa ating mga family, di ba, merong matanda, may bata, ayan. So, yung mga bata, sila yung aretsaram. From the word are, baba. Okay? So, sila yung nasa baba, no? Mga bata. So, yung mga bata ay nag-greet, seberil handa, yung nagbabaw, no, sa mga matatanda, with saram. Okay, so again, with saram. Mga matataas or matatanda. Pag ares saram naman, mga bata. Okay, or kung may lolo't lola, kasama din yung mga anak sa ares saram. Okay, so anak at apo. Okay, so next. 세배를 받은 윗사람은 아랫사람에게 덕담을 해주고 아이들에게는 세뱃돈을 준다. Sabi, yung naka-receive daw na elder. Okay, elders. So, kung ikaw ay, ikaw yung pinakamatanda doon, ikaw yung nanay or lola at lolo, ikaw yung makaka-receive ng pagbaw, no? So, kung ikaw yung naka-receive dun sa mga nasa baba mo, which is yung anak or apo, yan, ikaw ang magbibigay ng doktam, 해주고, ibig sabihin ulit ng doktam, yung well wishes. And 아이들에게, so dun sa mga bata, usually sa mga apo to, no? Yan, 세뱃돈을 준다, ay nagbibigay daw ng don, pera. Next, 그리고 함께 떡국, so dito, sa part na to, so paano kapag halimbawa nanay, may anak ka na, no? So kumbaga may lolo't lola pa, tapos may anak, tas may apo. So, yung mga apo lang ba ang makaka-receive ng pera? So, iba-iba po, no, per bahay, no. May iba na, ay, ikaw, parent ka na, magulang ka na, wag ka nang bigyan. May parang ganun din sa atin, 'di ba? Parang pangbata lang yung pera, no, yung aguinaldo. Pero again, for every house, no, or sa bawat pamilya, iba-iba din. So, may iba nagbibigay, may iba okay na nawala, no. Yan, so parang sa bata na lang talaga yung parang it's a must na may binibigay na pera. So next, 그리고 함께 떡국을 먹는다. Also, kumakain daw po ng 떡국 together. 설날에 떡국을 먹으면 나이도 한 살 더 먹는다고 생각한다. So, binanggit kung ano ibig sabihin ng pagkain ng 떡국. So, kapag kumain daw ng 떡국 sa 설날, they believe na nadadagdagan pa ng isang taon. Okay, yung iyong edad. 또한 전통적으로 가족과 친척들이 모여 윷놀이를 하거나 아이들은 연날리기, 제기차기 놀이를 즐기기도 했다. Also, 전통적으로, traditionally,
가족과 친척들이. So, yung family and relatives daw ay nagtitipon, nagsasama-sama sila. So, ang ginagawa is naglalaro nitong traditional board games nila, which is yung yutnori, yan, traditional board game. Or, yung mga bata ay nagpapalipad ng saranggola, yun na, ligi, to fly a kite, and then, chegi-chagi, yung sipa or sepak. Yan yung mga nilalaro. So, 즐기기도 했다. Ibig sabihin, no, they enjoy doing yung mga sinabi nga dito na laro. Next paragraph, 한국의 또 다른 큰 명절인 추석은 음력 8월 15일로 한가위라고도 한다. So, dito, sa second paragraph, yung Chuseok naman ang sinabi. So, another 큰 명절, big holiday din daw sa Korea is yung Chuseok or Thanksgiving na sineselebrate naman during August 15 ng lunar calendar ulit. So again, umnyok, lunar calendar. And tinatawag din daw siya na Hangawi. Okay, so again, no, Hangawi is equals to Chuseok. So pareho sila, ibig sabihin Thanksgiving. Itong second sentence, 추석에는 조상에게 차례를 지낸다. So again, no, yung 차례를 지낸다. Ito yung pagbibigay-pugay sa kanilang mga 조상, ancestors, or we can simply think na yung mga lumisan na mahal sa buhay, no? So during Chuseok daw, ayan yung isa sa kailangan ginagawa. So yung paghahanda ng table, tapos may mga handang specific na pagkain. Ayan, tapos they bow. Okay, sa table na yun na may pagkain. It's a way of showing yung kanilang pagpapasalamat nga sa kanilang mga ancestors. 그 해에 처음으로 얻은 핵곡식과 핵과일을 준비해서 조상에게 감사하는 마음을 표현하는 것이다. So, 표현하는 것이다. Way to express. Okay? So, it's their way to express daw yung kanilang pasasalamat. Okay? With a grateful heart, they give thanks or express their gratitude to the ancestors sa pamamagitan nga ng paghahanda. Okay, 준비해. So, nang alin? Nung first harvest na fruits and grains. So, again, no, 핵곡식, first harvest na grains. And then, 핵과일, first harvest na prutas. Yan. So, next one. 그리고 추석에는 송편을 빚어서 먹는데 송편을 예쁘게 빚으면 예쁜 아이를 낳는다는 말도 전해지고 있다. Sabi, and also, sa Chuseok, yan, gumagawa din daw ng songpyeon. Okay? And kinakain. So, paggagawa ng songpyeon, kinakain. And meron silang paniniwala na kapag maganda daw yung pagkakagawa mo ng songpyeon, ay magkakaroon ka ng magandang anak. Yepun airel nanandanan maldo. So, may mga ganitong kasabihan din daw, no, na kapag maganda yung pagkakagawa mo ng songpyeon, so, posible daw na yung anak mo din ay maganda. Next, 또한 전통적으로 추석 밤에는 보름달을 바라보면서 서원을 빌었다. Also, traditionally, sa gabi ng Chuseok, yan, habang nakatingin sa full moon, so again, 보름달, full moon, yan, habang nakatingin ay nagwi-wish ka, no? So, 원을 빌었다. Third paragraph, 그런데 시대가 바뀌면서 현대의 명절 모습은 예전과 많이 달라졌다. Sabi, however, as time changes, yung nakagawian daw, no, or nakasanayan na itsura or ginagawa during holiday, so 예전과 현대, ito yung dyan, no, pinagko-compare. So, 현대, modern days, no. Kumbaga, yung panahon ngayon. So, compared daw sa ngayon, okay, yung dati, compared sa ngayon na itsura or mga ginagawa, nakagawian during holidays, ay marami na daw ipinagbago. Okay, so, nag-change na din siya as time changes, no. So, however, as time changes, the modern holiday season has changed a lot from the past. Next, 친척이나 아는 사람들을 직접 찾아가는 대신에 명절 인사를 문자, 메시지로 보낸다.
So, sabi dito, 친척이나, so sa relatives daw, or sa mga kakilala, a는 사람들을 직접 찾아가는 대신에, instead, so yung 대신 dyan, no? Instead daw na pinupuntahan, okay, or binibisita. Ito ibig sabihin ng 직접 찾아가는. Okay, so 찾아가다, to find or to, to go there and hanapin mo yung tao. Okay, so parang to visit directly, no? Yan, 직접 is direct or in person. Okay, so 명절 인사를 먼저 메시지로 보낸다. So, nagsisend na lang daw ng message. Yan, for the holiday. So, ito yung mga pinag-usapan natin dito sa taas kanina, no? Yan, yung mga messages na yan. So, instead na bibisitahin mo yung tao in person, message na lang. Okay, so, ganun talaga, nagbabago ang panahon, nagbabago ang ways of living natin. So, next. 그리고 가족들이 함께 여행을 가기도 하고 개인적인 시간을 보내기도 한다. And families, sometimes they go on a trip together or they spend personal time together, no? So, 개인적인 시간, personal time, together pa din yan, no, with the family. Yan. So, it's either namamasyal or they spend their time, no? So, kung anong paraan man yan, stay lang sa bahay, nood lang ng movie, staycation, ganon. So, ganun na lang yung ginagawa instead na talagang dumadayo pa at kinikita yung mga relatives, no? So, kumbaga, na ano na yon, na wawala na yung ganong culture or nakasanayan. Okay? Last sentence, 요즘은 오랜만에 가족이 모인다는 의미와 일상에서 유식한다는 의미가 더 커지게 되었다. So, sabi daw, nowadays or these days, so yung pagkikita-kita ng mga pamilya or magkakamag-anak after a long period of time. So, again, no, orenman, a long period of time. Yan. So, pagka nagkita-kita daw sila or sila ay nakapagpahinga, 휴식한다는. Okay, so sila ay nakapagpahinga from the usual day, no? Yan. Yung ibig sabihin daw nun is, so 의미 means meaning. Nagiging importante. More important. So yung do dyan, no? More. Then kojige, ibig sabihin lumalaki or it's like saying nagiging mas importante yung ibig sabihin or mas nagiging deep. Okay? So, has deeper meaning. Okay, so it's like saying, these days, the meaning of family gatherings after a long time and taking a break from everyday life have become more important or has more meaning now. Okay, so ibig sabihin ba yung dati walang malalim na ibig sabihin? Hindi naman. Kumbaga mas nagiging importante na kasi nga sa sobrang ngayon, busy ng mga tao. So usually nagpa-pass na lang, no, nagse-send na lang ng message. So parang rare na talaga na magkaroon ng pagkikita-kita ulit. Okay? So kaya parang mas nagiging important yung niya, ibig sabihin. Now let's answer yung mga questions dito. Number 1, 설날에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? So ano daw yung similar ang sinasabi, no? Or not similar, 맞는 것, yung tama ang sinasabi about sa 설날. So number 1, 아이들은 세배하고 세뱃돈을 받는다. So yung mga bata daw, nag-greet sila and nakaka-receive sila ng 세뱃돈 or pera. This is correct. So number 1 na agad yung sagot, no? Check natin kung nasan yung part na yan. So ito siya. 아이들에게. So una, sabi dito, 아랫사람이 윗사람에게 세배를 한다. So, ito yung part na yan, no? Yung 아이들은 세배하고 and then makaka-receive sila dun sa pinagbawan nila ng pera. So, 세배를 받은 윗사람은 아랫사람에게, so sila pa rin yan, no? Yung mga bata. 덕담을 해주고 아이들에게는 세뱃돈을 준다. Okay, so yan. Ito yung part na yan. 세뱃돈을 받는다. So, number 1. How about yung number 2? 아이들은 어른들에게 덕담을 한다. So, sabi, yung mga bata daw,
sa mga matatanda ay nagsasabi ng mga well wishes. So this one is wrong, baligtad, no? Yung mga matanda ang nagsasabi sa mga bata. Number 3. 떡국은 새로 수확한 살로 만든다. So yung 떡국 daw, yung kinakain during solal, ay mula sa newly harvested rice. So 새로 수확한 살, newly harvest na rice. Yan, gawa daw sa newly harvested rice yung tokkuk. So, wala naman pong binanggit na gawa siya sa bagong ani. Okay, so mali. Number 4. 윷놀이는 아이들만 즐기는 놀이다. So, yung 윷놀이 daw ay mga bata lang ang naglalaro nun or nag-enjoy nun. So, mali din, no? Sabi dun sa explanation, together with the family. Okay, so ang bata or matanda, nakakapag-enjoy ng 윷놀이. Okay, so number 2. 추석에 대한 설명으로 맞지 않은 것을 무엇입니까? So, ano naman daw yung hindi tama ang pagkakasabi or explanation about naman sa Chuseok? Number 1. 한가위라고도 한다. Tinatawag din daw siya na 한가위, yung Chuseok. This one is correct. 송편은 빚어서 먹는다. So, yung 송편, ginagawa siya and kinakain. Correct din to. Number 2. 부모님께 세배를 한다. So, nagbabaw or nag-greet sa mga parents. So, this one is mali. Bakit? Sa solal siya ginagawa. So, yung sagot natin is yung number 2, no? Kasi ang hinahanap is yung hindi tama ang sinasabi about Chuseok. So, number 4, 달을 보면서 소원을 빈다. So, ito, no, binanggit din to sa Chuseok. Habang nakatingin sa buwan, which is yung full moon, nagwi-wish. Okay, so ang sagot natin is number 2. Number 3, 요즘 명절의 모습이 어떻게 바뀌었습니까? So, paano na daw nag-change yung 명절, holidays ngayon compared sa nakagawian? So, hanapin natin yung sagot. So, color code tayo. Balikan natin yung passage. Nasa last paragraph siya, no? So, ano yung mga pagbabagong nangyari? Yung una, ito, 친척이나 아는 사람들을 직접 찾아가는 대신에 명절 인사를 문자 메시지로 보낸다. So, instead na nag-visit directly, nagme-message na lang, no? At saka, ito, 그리고 가족들이 함께 여행을 가기도 하고 개인적인 시간을 보내기도 한다. So, yung dalawang sentence na yan, no? Siya yung sagot dito sa number 3. Yan, so, hatiin nyo na lang yung unang sentence and then yung kasunod. Okay, so that's for reading part ng Level 3, Unit 12. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.